Hi everyone, Teacher Ira is here again, and today I am going to share you a new instructional materials that you could use in teaching social studies. And now we are going to make a diorama of one of the famous and historical architecture that can be found in Rome, Italy. That is called Trivian Amphitheater, or known as the Roman Colosseum. Ang Roman Colosseum ang isa sa pinakatanyag at makasaysayang istruktura na makikita sa Rome, Italy. Dito nagtitipon-tipon ng mga tao upang masaksihan ang kakaibang pagtatanghal noong unang panahon. Pinagtitibay ito ng mga konkretong materyales, isang revolusyonaryong ibensyon noong panahon ng mga Romano. Ang malaking tanghalan na ito ay naging saksi sa hindi mabilang na labanan ng mga gladiators. Sila ay naglalaban para sa kanilang kalayaan sa harap ng libu-libong manonood. Hindi lamang puro digmaan ang nagaganap dito, naging lugar din ito ng pagdiriwang at kultural na gawain ng mga Romano. Sa kabinalang pinsalang dulot ng panahon, nananatilang isang simbolo ng lakas at kagandahan ng Colosseum. Patuloy itong binibisita ng mga tao mula sa iba't ibang lugar upang magpugay sa kasaysayan. Ito ang Roman Colosseum, isang monumento sa kagitingan at karangyaan ng sinaunang Roma, isang piraso ng kasaysayan na patuloy na nagbibigay inspirasyon. Hello mga ka-chair, and ngayon naman ay isi-share ko sa inyo kung paano ko ginawa itong Roman Colosseum diorama. So ito yung mga materials na gagamitin natin: karton, corrugated paper, gagamit din tayo ng vellum paper, and mga scissors, syempre, panggupit, saka ng ruler para pantay ang ating pagkakaguhit at pagkakagupit. Ganon din ang mga iba't ibang mga tapes katulad ng adhesive tape, paper tape, tsaka mga foam tape. And mahalaga, glue gun and glue stick. Pati na rin ang spray paint pang kulay. So, hindi natin nabanggit to, nagagamit tayo ng chipboard tsaka ng styro. And, ayan, una natin ginawa is, minarkahan muna natin, then later on is gugupitin natin yung parang mga bintana na yan dahil yan yung magsisilbing highlight mismo ng Roman Colosseum dahil dyan ito nakilala. And ginupit natin siya para mahulma pa at ma-emphasize mismo yung ginagawa nating unang layer ng Roman Colosseum. Ayan. O kung makikita nyo, isinusukat natin siya ng mas maayos para malaman natin yung sukat ng mga susunod pang layer. Then nilagyan din natin siya ng highlights para maipakita na mukha talaga siyang bintana. So, later on, ganun din gagawin natin sa mga ibang mga layers. And after nyan, yung mga strips na yan, gagamitin natin para ma-highlight na para sa first layer siya. Then next is gumagawa na tayo para sa second layer. Ganun din yung proseso ng paggawa natin katulad ng ginawa natin sa first layer, minarkahan, and then bubutasan na parang bintana. So, habang ginagawa ko yan ay sobrang struggle talaga kasi syempre matigas yung chipboard and kailangan ko siyang maging malinis yung pagkakagupit para mas maging detalyado yung ginagawa nating diorama. So, patuloy ko lang siyang ginugupit dyan kahit na nag-i-struggle talaga ang person dahil syempre kailangan natin siyang gawin. Yan, unang ano pa lang yan. Then, ganun din yung gagawin ko sa bandang ibaba niyan. Magmamarka din ako, tapos magugupitin. Patuloy ko din siyang sinusukat kasi mahalaga ang pagsukat dito para malaman kung sakto lang ba yung ginugupit natin tsaka yung dinidikit natin. So, yan, 'di ba? Ginagaya ko lang din yung nasa first layer kanina para maayos. So, ginupit ko muna yung excess para pantay-pantay ang ating second layer. Then, nag-proceed na ako sa ibabang part katulad ng sinabi ko kanina. Nagmarka ako and then ginupitan ko siya katulad ng mga unang steps na ginawa natin. Then, after niya, nilagyan ko siya ng corrugated paper para magkaroon ng texture ang ating Roman Colosseum.
Ayan, so dinutasan din natin siya after natin lagyan ng corrugated paper. And then katulad ng mga nauna nating steps is eto, nilalagyan natin ng pang-pa-emphasize yung mga bintana natin. Then yung stripes para malaman kung first floor ba siya o second floor. And extra detail din yan para sa ating diorama. So nakikita nyo, diba, nanonood ako habang gumagawa. Pero ayan, yung ginagawa naman natin ngayon is parang mga columns. Then, kukulayan natin siya gamit ng spray paint. Then, ganun din yung process na gagawin natin para sa second layer. Dahil mahalaga na ilagay natin yung mga columns na yan dahil bahagi siya ng Roman architecture. Then, nilagyan ko din siya ng mga beads para dagdag detail na rin sa ating diorama. Ngayon naman ay kulayan natin ang ating styro na siyang magiging panghulma at foundation ng ating Roman Colosseum. Then next is idikit na natin ang ating first layer or ating parang first floor. And yung dalawang bilog na yan ay siyang magiging pang-connecta natin mula first layer hanggang second layer. Then ididikit na natin siya. Yan. Struggle is real talaga. So, after nyan, proceed na tayo sa ating last and yung ating third layer kung saan makikita nyo, diba, pinakat ko muna yung second layer para malaman natin kung gaano kataas yung ating gagawin. So, kung makikita nyo din, no, hindi siya ganun kabuo katulad ng ating first layer tsaka ng second layer. Dahil, ayan, ito yung magpapa-highlight na ang ating ginagawang diorama o ang ating Roman Colosseum ay kumbaga kino-consider as ruins dahil sa tagal ng panahon, 'di ba? Nasira itong architecture ng mga Romans. Kaya ngayon, 'di ba, tinuturing na lang siyang tourist attraction. Pero ipinapakita pa rin ito yung kahalagahan at naging bahagi sa history ng mga Roman. Yan, so katulad ng ating proseso kanina, 'di ba? Ganun din, pang-emphasize ng mga parang mga bintana na yan. And yung mga stripes din na yan is para ma-identify kung first floor hanggang third floor. Actually, hanggang fourth floor siya, guys. Pero sa tatlong layer lang merong parang mga pintuan. So, next naman is yan ang ginagawa natin is ginagaya na natin yung tatlong columns which is yung Doric, yung Corinth, tsaka yung Ionic. Then yung in-spray ko na yan is para mas magkaroon ng detail yung yung second floor na yan is parang yung amphitheater kung saan pinapanood ng mga tao yung mga labanan ng mga gladiator. And then yan, dinidikit na natin yung first layer, yung second layer at yung third layer para matapos na natin ang ating diorama. The next is ididikit na natin siya sa ating pinaka-foundation. Yan, nilettering na din natin siya yung pangalan ng ating diorama. So, yan, isinubukan ko magkaroon ng transition dyan, pero epic fail, hayaan nyo na. At least I tried. Pero yan na ang ating last part. And then, ito na ating Roman Colosseum diorama. Ayun lamang at sana meron kayong natutuhan sa ating video. Bye-bye!